mukha mo nandito. Kasi po kaya po... Sinasabi ng kapitbahay, ikaw nasa likod ng pagpapakalat nito. Sino bang kumuha ng video? Kami po sir, pero alam niyo po yun sir. Kaninong cellphone ginamit? Sa'yo. Sino nagpakalat siya? Gaga ba yan para gagamitin niya yung cellphone mo na ipapakalat niya ginagawa ninyo? Ano ba yan? Ang inyong napapanood na video footage ay kuha mula sa cellphone. Sa unang tingin, akala mo ay isang mainit na eksena sa pelikula. Subalit, ito ay isang private video lamang na isa na namang sex scandal. Prineduce sa CD at ipinakalat sa buong barangay sa hindi malinaw na dahilan kung ano ang nasa utak ng suspect na dating karelasyon ng biktima. Ito ang inilapit sa bitag ni May ng Tondo, Manila. Sinasabi mo sa akin, may pinakakalat na video. Nakasili po yun. Nakasili na. Prinuduce niya talaga. Abay, ito pala itong ito eh. Saan mo nakuha yung CD? Sa kapitbahay po namin. Pinakita sa'yo ng kapitbahay. Hindi mo pa rin nagawa magsumbong sa nanay mo o dala na siya siguro sa takot. Ako po kasi po, sinabi niya po yung kinuha niya po ng video yun. Tsaka yung pictures na nakuha po. Kung hindi niya pa pinakalat yung mga litrato, hindi ka magsasalita. Bakit nagawa niya ipakalat yung video ko? Hindi ko po alam sa kanya. Ang sino mang babae, binabastos yung pagkatao, nagpapakalat ng mga private pictures, tulad nitong sa'yo. Tapos, sinishare doon sa inyong komunidad. Blackmail na yan. Ngayon, ang sino mang nagpapakalat din yan, masasampahan ng kaso eh. Sisiguraduhin namin na mahuhulog siya sa bitag namin. Susundan namin siya kung saan siya pumapasok. Doon namin siya kukumprontahin sa kanyang kababuyan. Agad kumilos ang bitag. Susubukan natin ngayon kung mabibitag natin itong suspect ng cyber blackmail. Dito sa 19 anyos na biktima nilapit sa bitag. Ito yung kasong medyo may kahirapan isolve in a way kasi wala pang malinaw na batas pagdating dito sa cyber blackmail na kung saan yung suspect nagpapakalat ng mga private videos sa pamamagitan ng cellphone videos na isinishare niya para mapahiya yung biktima o di naman kaya pampablackmail lang para mapasunod dito sa suspect na pupuntahan namin sa Makati sa kanyang opisina. Tukoy na namin kung saan. Ito na lamang ang tanging paraan na dapat komprontahin, ipahiya tulad din ng kanyang trabahong pambababoy. Siya rin bababuyin namin ngayon. Kasalukuyan nasa parte na kami ng Makati at sa lugar na to dito lang nagtatrabaho yung suspect sa cyber blackmail kung tawagin. Ipapasok na kami sa pinagtatrabahuan itong suspect. Ito na yung tanging paraan na makakompronta at pupuntahan namin kung masisilip namin. Bravo Alpha. Go ahead sir, go ahead. Hayaan nyo muna ako makapwesto at makaposisyon. May dalang bag na camera nakakasana, itatago nyo muna until such time makita namin subject positive. Wala munang kamerang lulutang, walang lalabas, walang tatakbo, walang gagalaw hanggat hindi nyo nakita yung subject na kausap ko na. And then from there, pag nakita ninyo na medyo kausap na namin, na-access na namin, tsaka kayo maglabasan. Wala munang maglalabas na camera kasi baka tumakbo lang eh. Kopya sir, kopya. Kuya, tanong ko lang po kasi hindi ko po si Reggie Antonio Reginaldo. Nakakilala pa sila ni Reggie. Sumabay sa kotse ni Sir Booth. Ang assistant to the vice president. Kasi kaibigan nila eh. Hindi namin na-tiyempohan yung aming subject. Iba yung opisina na sa marketing. Kaya't susubukan namin bukas. Ang laki ng panghinayang namin, hindi namin na-tiyempohan ngayon. Dahil kung na-tiyempohan namin ngayon, anything goes. Kaya lang, susubukan namin ulit bukas. At this time, alam na namin kung paano siya pipinagin.
4 ng Nobyembre sa Bitag Live sa UNTV. Ito'y kamakailan lumapit mo sa amin about 2 or 3 weeks ago. Ang concern niya na may videong kumakalat. Ang pinaka masakit dito, siya ang huli nakaalam. Pero doon sa kanilang barangay, alam na. Dahil yung lalaki, dinistribute na. Prinuduce talaga. Inedit out yung mukha ng lalaki, pero yung sa babae lang pinakikita niya. What do you think of this? Talagang yan yung clear case, yan yung sample case talaga sa sa House Bill 4315 natin eh. That's right. Kasi kinuha niya ng video without Yes. consent. Yes. Tapos nirelease niya yung video, pinakalat niya. Hindi niya naman pinagkakitaan, pero the mere fact na kinunan niya, dinistribute niya, tapos ginamit niya pang blackmail, violation na talaga yun ng House Bill 4315 natin. Alright, doon sa suspect, anong kaparusahan dito doon sa panukala ninyo? Paano? Ang maximum sentence na binibigay natin dyan is up to 6 years 6 imprisonment. years imprisonment. Tapos end. Hindi end or. May multa tayong up to 500,000. So dalawa. May babayaran ka at makukulong pa. Ngayon, nandyan sa Studio A, yung victim na si May, na kakausapin namin ngayon ni Congressman, ano? Okay, May, good morning. May, si Congressman Erwin Tiang at saka si Ben Tulfo nandito kami sa Studio A. Paano niya ginawa to? Prinuduce niya sa CD, galing saan? Galing cellphone? Galing po siya sa cellphone. Yung pinag-produce ko po sa CD. Ano bang ginagawa nitong lalaki na to pag nagkita kayo dun sa lugar? Iniiwasan ka, natatawa pa, nanunutya pa, o ano bang inaasal nito? Para po nagyayabang pa po. Nagyayabang pa. Anong kahinatnan ang gusto mo rito? Gusto ko po sana siya makarustahan sa ginagawa niya kung pagkalat ng video. Paparusahan. Batas talaga ang kinakailangan. Kahit hindi niya i-reproduce yung mere fact na video niya eh. Oo, tapos? So liable na siya kagad dun. Kinahapunan. Ito yung pangalawang araw ng aming pagtatangkang makasayang patibong at mahulog sa bitag. Yung suspect na si Reggie Antonio. Siya ay nasa likod ng magpapakalat ng private videos hingin sa kalaman ng kanyang biktimang kasama namin ngayon. So, we'll proceed by going directly dun sa lugar nila. Pagka pinakikita ng bitag, there will be no boundaries. Kahit nasa pamamahay kung pwede ka namin katukin, you have the choice na humarap or umiwas. Kung lalaki at may harap sa amin, pero kung medyo niya kukuyos, iiwas to. Nakipag-ugnayan ang bitag sa tanggapan ni Colonel Rolando Miranda, ang hepe ng Balut Police Station. Cyber possibly, ito yung pagpapakalat ng mga video, private videos, galing sa cellphone, pinuproduce. Ngayon, it's more of na-CD na nga. Pinakalat pa. Maingat lang kami to really go after the guy. Kasi nakita mo nga niya sa video. Pati ikaw. Sino kumuha ng video? Ano pangalan nito, Iha? Reggie Antonio po. Saan ka ba sa Herbosa? Sa mismo Herbosa po, Velasquez po. So malapit ka lang sa Pras Baron. So we're forced na parang to seek your assistance na mapuntahan lang. At the mere fact na pumunta na yung police, pumunta yung bita, that's something else na he knows there's this business over there. We have a business. Why? Wala tayong karapatan na ibidin siya. Kundi sabihin sa niya, this is a video, ikaw ang nagpapakalat. You answer yes or no. Sige, masama ako kayo ng polis. Alright. Meron kami isang gagawin na medyo kakaiba, unconventional approach namin. Hindi kami nagpupulis-pulisan, hindi rin kami pulis. Kaya lang magagawa namin as private citizen na itanong dito sa kulukoy na to kung anong pumasok sa kanyang utak na kung bakit pinakakalat niya yung video sa mga kapitbahay. At yung mga kapitbahay pa mismo ang nagbigay ng video dun sa complainant ngayon. Yung proseso na gagawin namin ay may halong mensahe. Ang mensahe namin ay pwede kang magtago, pwede kang umiwas hanggat gusto mo at hanggat kaya mo. Pero pag hinanting ka na ng bita, kahit saan ka pa pupunta, pinasisikip mo lang ang mundo mo at makikita ang pagmumukha mo. Sa mundong ito, na yung kagaguhan mo, hindi dapat pamarisan, hindi dapat tularan. Ito ang mensahe ng bita sa sino mang gagawa ng ganitong katarantaduhan. Makinig ka.
sinungaling kita. Bakit po? Pakalat mo to. Tulpo ko, hindi po. Kasi po, Mukha mo nandito. kasi po kaya po, Sinasabi ng kapitbahay, ikaw nasa likod ng pagpapakalat nito. Reggie, sir, Reggie, narinig ka. okay lang po. Ano, makinig ka, may karapatan ka. Kaya lang sasabihin ko sa'yo, may karapatan ng biktima. Ang pagpapalabas dito sa publiko, pinagbabawal to. Pwede kang kasuhan sa reproduction distribution ito. Sir, hindi po ka Ang nilabas sa pagpapakalat nito, tigilan mo na. kasi nasa fiscal po yan. Sila lang ho nagsasabi nila, pero daw ko nabarat, sabi pero wala sir. Sino ba kumuha ng video? Kami po sir, pero alam niyo po yan sir. Kaninong cellphone ginamit? Sa'yo. Sino nagpakalat siya? Gaga ba yan para gagamitin niya yung cellphone mo na ipapakalat niya na ginagawa ninyo? Kasi yun po ang subukan. Hindi yun ang punto ko eh. Wag muna tayo pag-usapan ng sumbang. Sinasabi ko lamang sa'yo, sino nag-produce niyan sa video? Sir, Ikaw. Inamin mo na ni-reproduce yun, di ba? sila lang ho nagsabi kinalat ko rito yan sir. So sa mga Kaya lang ho sila nagkaroon ng kopya dahil nga kailangan sa fiscal yung kopya nila, yung kopya namin sa kopya nila. Okay. Ano ba yan? Kapag walang niya mo talaga, walang niya ka talaga. Walang niya kung ano na mga sinasabi nyo. Hindi naman po ganun dapat. Huwag kayo makialam. Huwag kayo makialam. Wala kayo sa eksena, ha? Hindi kayong pakay ko. Wala akong kapakialam sa kaso niya. Makialam ko rito lamang dun sa mga video. Narinig nyo? Opo. Huwag kayong manghimasok na hindi nyo alam, na? Mabibitag ka. Ha? Gusto mong pumapel, ilalagay kita sa harap ng camera. Liga rito. Gusto mong makipagbalataktakan sa akin? O yun naman pala eh. Miskiyarta ka na lang. Ang kaso dito, kumalat na reproduce para ebidensya sa hukuman. Kung kumalat sa labas yan, kasalanan niya yan. Alangan ba naman, akusahan niyo kung sino kapitbahay dito nagpakalat yan. Imposible naman siya maghaw. Cellphone niya yan eh. Nireproduce niya yan eh. Hindi. Sa palagay mo kaya, lumipad yung tape na yan, kumalit sa labas. Hindi. Sa palagay mo kaya, may magnanakaw dyan, umulto tapos tinapon sa labas. Kung ginamit mo lang sana ebidensya na hindi mo pinakalat yan, wala ako rito ngayon. Okay? Hindi ako pupunta rito. May pananagutan ka, iho. Dahil ikaw nag-produce niyan para gamitin ng korte. Inaakusahan mo bang korte? Inaakusahan mong kriskal? Inaakusahan mo sarili mo? O sino may gawa? Hulog sa bitag.